Hi everyone, good morning. Another day, another devotion for the day. So, ang topic natin, sex and lordship. So, sex is not an area of life that stands apart from Christ's authority. Napakabigat, no? So, pakatandaan natin na yung sex, hindi mo siya pwedeng ihiwalay sa pagkapanginoon ni Kristo. Lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng mga activities natin, lahat ng meron tayo ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At si Jesus ang Panginoon ng lahat. So, siya yung Panginoon ng katawan, siya yung Panginoon ng ating pera, siya yung Panginoon ng ating pamilya, ng ating trabaho, ng ating mga pangarap sa buhay, even the sex. So, lahat ng ginagawa natin, lahat ng activity natin, we do it at the Lordship of Christ. So, as the Lord, He wants us to be mindful on our actions. So, if the sex leads under the Lordship of God, it leads to worship. Outside Lordship, it leads to distortion or distraction. So, yung pag ginamit mo yung sex for your own sakes, for outside of the Lordship, it creates sin. So, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, don't you know that your body are the temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought of Christ, therefore you honor God with your bodies. So, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay binili ng Diyos. Binili tayo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Tayo iniligtas niya mula sa kasalanan. Hindi tayo nabubuhay sa kasalanan, sapagkat tayo inaahon na ng Diyos mula sa putik, mula sa kasalanan na marumi, klaseng ng pamumuhay. Hindi tayo nagiging judgmental. Kasi baka yung iba iniisip judgmental yung devotion natin. Ito ay para sa lahat. Ito ay knowledge para sa lahat. Kasi naging makasalanan tayo. Kung sinasabi natin hindi tayo makasalanan, well, hindi natin hindi natin kailangan si Kristo. Pero si Kristo napunta dito sa mundo kasi lahat tayo makasalanan. Hindi tayo banal. Even ang Panginoong Jesucristo natin, talagang banal na tinanggap niya maging makasalanan siya para mailigtas tayo na dapat para sa atin. Si Kristo nandito hindi para sa mga magagaling na, para sa sick person, sa mga sinner, because we need Jesus Christ. At the first teaching natin for today is sex is not a domain outside of the Christ Lordship. So yung sex, hindi ito area ng buhay natin na nasa labas ng pagkapanginoon ni Kristo. Once na ikaw ay naging Kristiyano, once na ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, lahat ng aspeto ng buhay natin dapat nasa ilalim na ng pagkapanginoon ni Kristo. So, that means, kung ikaw ay nakakalala sa Panginoon Jesus na is not just concerned in your spirituality, but Jesus Christ is up to lahat, up to you. Lahat ng ginagawa natin, Jesus Christ is, if Jesus Christ is not the Lord at all, He's not the Lord of all. The moment na makilala mo ang ating Panginoon, just as your everything. So Jesus is not the main out of the Lordship. Kapag hindi yung sex is out of Lordship, merong extra premarital relationship or activities na sabi natin na nakapaloob sa porneia or immorality, lahat ng yun mariredeem, masasaayos mo. Because the sex is kasama mo, isusurrender sa Panginoong Jesucristo. So, sex is not the main outside of the Lordship. Number 2, sanctification.
is God's will under Christ's Lordship. So, ano yung sanctification? Yung sanctification is yung pamumuhay na may kabanalan. At ito yung ginagawa ng Santong Espiritu at binabago tayo araw-araw. Tayo ay ginagawang banal, nililinis ng Diyos araw-araw. Sanctification is God's will under Christ's Lordship. Kaya po kapag kinilala natin si Jesus Christ na Panginoon ng ating buhay, ang kasunod ng sanctification, talagang magkakaroon ka ng pagbabago ng buhay. At marami sa atin nagtatanong na, ano bang kalooban ng Diyos sa atin? Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa akin? What God wants from me, from us, from each one of us. At ang unang sagot dyan is God's will for you to be sanctified. Kalooban ng Diyos, plano ng Diyos para sa atin na mamuhay na may kabanalan. That's why sinasabi ni Apostol Pablo na sa mga taga-Salonica, it is God's will. Kung ikaw ay nagdududa pa sa kalooban ng Diyos para sa iyo, it is God's will that you should be sanctified. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos at inyong pagpapakabanal. Kalooban ng Diyos na mamuhay tayo, nagkaroon tayo ng malinis na pamumuhay, na umiwas tayo sa pakikipag-appeal or should avoid sexual immorality or porneia or all kinds of activities na hindi kalugod-lugod sa Diyos. And that's only sexual activities glorified to is sex within boundary of marriage. So, sanctification is God's will under Christ's Lordship. It is God's will for you to be sanctified. And pangatlo, surrender is the only response to Christ's Lordship. We have to surrender everything. And that is the only thing that we can respond. Yes, kung marami tayong mga sexual activities, marami tayong pagdaanan in the past, but the moment that you come to the Lord Jesus Christ at naunawaan mo siya, yung Panginoon ng buhay, at ang tanging response is, we have to surrender everything. Hindi tayo pwedeng maging Panginoon ng buhay natin. Hindi pwedeng tayo ang masunod sa sarili natin kasi si God yung Panginoon. And the moment that you recognize Jesus Christ as your Christ, and that is the only thing that you can surrender to Jesus. Surrender is the only proper response to Christ's Lordship. Kaya ang mensahe ng ating Panginoon sa atin sa buong Testament and yung battle, ito yung Jesus Christ is the Lord of all. Kapag nangangaral tayo ng ebanghelyo, hindi pwedeng mawala yung ebanghelyo na maligtas lang yung tao, that's it. Naliligtas ang tao at the same time nababago araw-araw. That is the Lordship of Christ. Hindi pwedeng hahatiin si Jesus sa gitna na yung isa Savior, yung kalahati ay Lord, no? So gusto mong tanggapin yung kalahati lang ni Jesus na Savior lang siya, or gusto mo lang tanggapin yung pagiging Lordship niya pero hindi siya Savior. So kapag ka tinanggap mo siya, dapat nababago din yung buhay mo. Merong permutation na nangyayari sa buhay mo. Merong changes na nangyayari sa buhay mo. Hope you learn something. Thank you everyone and God bless.